Mayong hapon sa tanan. Dalay ko ng Diyos nga nakaabot mi, no? Layo-layo kay Bisalip, mga 100 kilometers. Salamat ta sa bagyo nga wala ning abot diri sa tuwa. Bagyong uwan. Oh, tinulog ng uwan kay ning uwan man, no? Bagyong uwan nya kay numdum ko sa Cebu sa unaw sa Urmok, taga didto man ko nag-flash flood. 5,000 kapin ang patay. Nya nangutana ko sa mga pastor sa Baptist. Ingon sila na in-appeal pastor pero dili kay tutik simba. Kamu dili kay mo tiksimba, ma-appeal mo, no? Na ako no in-appeal nga dili kay tiksimba ba. Ingon si Pastor de la Torre. Nya naniid ko sa Cebu, mingon pa si Pastor Ken nga naay na-appeal nya dili tiksimba, murag ko delikado gyud, no? So grabe nga mga katalagman. Muna nga sa among anniversary karong December akong nagtima ko Jesus Christ is coming soon. Muna akong tima kay murag bubalik na gyud. Naanay nakadungog og nagbutyong ang trumpeta taga Ulango sa mua. Ni butyong trumpeta nakadungog man sila gwali. Ila ko nung gitanaw ang mga Baptist basig nangadala na no. Ingon napili man siya wa siguro madapod. Pero pato ga practice pa ang mga anghel. O ila pang i-practicean kung mutingog ba ang trumpeta. Ya kay maningog man ato pa duol na gyud no. Nanay mga katalagman miabot ron akong gitanaw. Murag duol na kita sa katapusan no. Last days sa naa naman ta sa ikaunom sa Gracia Church Age. Paabot na lang tag rapture, mubudyo ang trumpeta. And naman ini is the restoration of the kingdom of Israel. So, ang atong ipaabot mo na lang yun, agbudyong sa trumpeta. No? Salamat ko, kita ko ni Am-Am. Nag-text na ko si Rendil, nakuyawan ko kay ang text ni Rendil. Siya, Pastor, si Am-Am, nawakwak na. Iko, lah, saya nga po na nakagwapang Am-Am niya, nawakwak. Pero wala ko natiwas og basa dil. Nawakwak dahil siya og dula o pickleball o uy, mag-practice ko na dil kay gilupig na ko ni King sa tennis. Mubalhin kog pickleball, no? O ingon ang Bible, bodily exercise profited a little, no? Ako bisag idaran ako pero mag-sport lang gyapon ko, no? Kay nindot ang sport sa matag tao, no? Nga sington ta. Okay? Kita magdugay. Ako nag-practice na ko sa ugwali nga magseryoso ko. No, mga duha pa lang kaadlaw og dili ni og masipyat ko ron, mabalik tubod sa sugod, no? Pero practice ko nga seryoso ko. Ingon tong member ba siya. Og magseryoso ka pastor katawanan magyapon ka. Iko na usaon lang kanino. Sige, direta. Aron mahuman ta kay bagyo siguro ni. Joshua 1:8. Ano na kay memorize ta na, no? Joshua 1:8. Kinsay Bible school student na memorize ana? Why na memorize? Alfred na memorize, no? Joshua 1:8. Kaya atong basahan manindog ta. Joshua 1:8. Wala sa monitor, kita na lang. Memorize man nato na, no? Joshua 1:8. Ako nang ni-memorize. Ready? Kita na yung Bible, ana? Joshua 1:8. Atong basahon tanan, ready go. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Basahon na to si Apostle Paul, no? Sa iyang gisulat sa 2 Timothy chapter 4 verse number 7. 2 Timothy chapter 4 verse number 7. Atong basahon kita tanan, ready go. I have fought, nakita na? 2 Timothy chapter 4 verse number 7. Atong basahon, ready go. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. No? Itong mensahe karong kagabion is about successful Christian life. No? Successful kanang
Sana successful sa Binisaya. Basta successful, no? Success, no? Successful. Mag-pray ta, before tayo mapadayon, among dalaygon nga mahan. Salamat sa pribiliyo nga makawali yung mga lagad, dinining mao nga pulpit. Salamat ng mga church, salamat kang Pastor Ray, kauban sa pamilya, nagapadayon sa paghimo sa bulaton, nga imong gisangon, di kanila Ginoo. Dalaygon ka, bisan pa nag-pray mi sa ilang nga biyahe, ikaw mag-protect Ginoo. Uni ka po noon, gamita ko nga usa ka instrumento lamang sa pagpadayag sa imong mga pulong, tagay kog langit nun nga kaalam Ginoo, ug gahom sa pagpadayag nini, Holy Spirit, giyahay mi, ikaw magapatiliwala, ug magtudlo aron lang imong pulong dali namo masabtan. Sa ngalan ni Jesus, amen. Okay, maglingkod mo. So, naingon si Apostle Paul, nagsulat siya kang Timothy, siya, I have fought a good fight. A good fight, no? Ang good fight, sa boxing na, muabot na og 12 rounds, basta good fight. Igo ka, dayon down, bangon na sa, sumbag na sa, gitawag na siya good fight. Kung ang boxing, inigsumbag, ma-down, so din na good fight. Ang good fight, manang mingon si Apostle Paul, I have fought a good fight. Kada kang tayo, mga si Apostle Paul, matumbasan no, sa bunalan siya siyang pagwali, pero may barog siya, nagbadayon siya gwali. It was a good fight for Apostle Paul, no, sa iyang Kristiyanon nga kinabuhi. Ingon siya, I have finished my course. So kung tanawon niyo mga kinabuhi na Apostle Paul, he was a successful Christian, no? Munang sa katapusan na sa iyang kinabuhi, makita niyo si Apostle Paul, wala siya surrender, no? Munang sa Joshua chapter 1 verse number 8, na apoy word diha nga success, no? O Joshua 1:8, mabasa nimo diha ang word nga success, kanang kalampusan, no? Kalampusan. Ang nindot nga ginabuhi sa Kristohanon kanang Kristohanon nga malampuson. Ako wala ko laing gitudlo sa Bible school. Ako silang giignan nga basa lang gyud mo Bible. Ang puhunan ra gyud namo sa Bible school. Mubasa ra gyud Bible inigikan sa Genesis paingon sa Revelation, then balik na sad. Wala may tao nga gidakop nga gibalik-balik ni magbasa ang Bible. Wala gidakop ana. Wala balik na sad. Ang tanang sugilanon, tanang period ug kama. Ingon patong usa atong basahon ning bawang nga text. Unya kung naay period muhunong ta, nya og naay kama, mo pahuway ta kay karon sa balay kuno basta naay kama mo pahulay man. O siya, pahulay po ta. Na memorize na halos ang kama ug period, no? So mo nay puhunan. Successful Christian life. How to have a successful Christian life, no? Dinhita, usaon nga atong kinabuhi mahimo nga successful, no? So to have a successful life, it needs commitment. Mutuo ba mo ana, no? Kung gusto ko na kadto na tayo successful nga Kristohanon nga kinabuhi, kinahanglan tag commitment. Commitment is our goal. Mo nang atong goal as a Christian. Kung wala kay commitment, murag wala tay goal sa atong Kristohanon kinabuhi. Christian without a commitment is like playing basketball without a goal. Murag kag basketball nga wala kay goal ba? Murag kag driver sa batsilor nga ang imong sakyanan walay kay balog asa pa doon kagayan pagag pagadian, no? Walay patutunguhan. Murag kag trabahante ba nga wala kay designation. Ay nang-apply og trabaho yung siya. Sir, apply ko trabaho, liburer. Sige, dawat na ka. Asa man ko magtrabaho, sir, sa loyo ng building. Naadihay, nagpungkihay. Nagpungkihay ba? Kailangan itang magkagsiminto, no? Pungki may tawag na. Appel ka dito. Dito siya. Paglipot niya sa building, siya usa ka na magpungkihanay, no? Magpungkihanay. Paglipot niya sa building, nagsinumbagay man. Siya, ay mao din ni magpungkihanay. Siya, anad ko ani. Siya, anad ko ani. Mo din ni pungkihanay. Agib. Hubo din siya, sumbag din siya. Unya, kaya wak man to siya labot. Siya may gitabangan. Tagprit ni bunugan siya, time out. Balik sa opisina, sir, hapdera ko siya, di magrabe ni pungkihay. Hapdera siya. Grabe mo din yung trabaho ng pungkihanay. Wato siya kabaluon sa iyang trabaho. No? Sa Bible,
Doon ay mga tao nga makita nimo nga naa sila yung mga commitments sa Ginoo, like for example si Joshua, no? Si Joshua, ang commitment ni Joshua, ningon siya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ingon siya, magkinaunsa man ang panahon, ang akong tibuok pamilya, mga lagad mi sa Ginoo. What the commitment ni Joshua? No? Si Jacob, unsay commitment ni Jacob? Ningon siya, Lord, kung imo kong i-bless, akong iuli nimo ang 10th part sa ako ang blessing. Meaning to say, ang iyang tithe, siyang iuli. Mo na commitment ni Jacob. Unya, sa mao nga commitment, midaghan ang iyang blessing, no? Pati daghan na. Ingon pas pasusudi, tungod sa kadaghan sa panalangin ni Jacob, ang mga kanding ni Jacob, iyan ang gibuhian, no? Kaya ingon ang Bible, and he removed the higots. Oh, wala ko ni mga higot. Tungod sa kadaghan sa kanding, no? Oh, ingon si Jacob, imo kong i-bless, Ginoo. Nag-joke na masad ko, nagsaad naman ko nga mag-serious. Nakalimot ko da. So, si Joseph, no? Kaya bala mo kung sa'yo commitment ni Joseph, ningon siya, how can I do this great wickedness and sin against God? Nato siya commitment nga, di siya magpakasala sa Ginoo. Ano the commitment ni Joseph? Si Shadrach, si Meshach, o si Abednego, ang ilang commitment nga, bisag unsa pa may tabo, ingon ilang mga hari. Inutong hari, dili gid mi musimba anang larawan kanang dibihimo diha nga larawan, di gid mi musimba bisan pag di mi tabangan sa among Ginoo. Na sila yung mga commitment, no? Si Apostle Paul sa New Testament, basahon nimo ningon si Apostle Paul, for to me to live is Christ. Na si commitment nga samtang buhi siya, magkinabuhi siya diha kang Kristo. Na ang commitment diha mo na yato ang goal sa atong Kristohanong kinabuhi. Doon ay nabasa na ko sa katao, walay commitment. Si Demas, ingon si Apostle Paul, Demas hath forsaken me having loved this present world. Ning kalit lang kawa, si Demas sa simbahan, walay commitment. Usa ka adlaw niya na, 19, usa to nga year, December, naikam sa Cebu. December 2, 1982. Naikam dito sa Beverly Hills. Nagwali si katong usa ka Amerikano. Ako commitment ni ko, Lord, kung gamiton ko nimo nga magwali, mawali ko Ginoo. Nya karong abri sa klase, Lord, mo eskwela ko sa Bible school. Ato kong commitment to, so gipaningil ko sa Ginoo, tiguwang na gipaningil ko. Nya kay naa ko commitment. Dili ko makabalibad tungod nganuman tungod kay naay commitment. Adto ko sa midsalip, ko, Lord, bisag unsay may tabo, Ginoo, dili ko musurrender sa ministry. Naamo ko commitment. Lisod kung musurrender ka si Jepta na sa commitment sa Ginoo. Ingon siya, Ginoo, ang unang musugat nako, kung imo kong padag-on sa gubat, ang unang musugat, akong ihalad. Siguro, gahuna-una si Jepta, nga kadalakaw niya, inikuli niya, sugaton siya sa ilang iro nga gikagid, no? Ihalad na ko to, kay siguro kagiron tong iro, siguro. Pero ang misugat niya kay iyang anak. Awa, ginahimo si Jepta nga naman, ang iyang gisaaran, mao man ang Dios, no? So, dili ta mahimo nga successful nga Kristohanon kung wala tay commitment, no? Dapat naa tay commitment. Munang sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Success na, good pagyod, no? Munang nindot ang kinabuhi nga Kristohanon. Doon ako sa katao, kauban ako sa trabaho sa munisipyo sa una. Ingon siya, Pastor, sa inyo bang pundok? Dili pwede mo diskon ko, dili. Inko, pwede ka na mutago ra ka. Siya, ay pwede di ay. Dili ko na pwede. Dili, wala ako na ingon, dili pwede. Ang Ginoo niya ingon, anak, dili pwede na. Dili pwede. Siya, dili pwede, Pastor, muinom. Inko, dili po pwede. Tubig ra. Pero makahubog di po na pwede. Ingon siya. Huwag na ako na niyang relihiyon, Pastor, murag mamatay ko. Huwag na ako na siya sa atong relihiyon, murag mamatay siya. Human og usa ka semana, hubog kay ning uli padung tubod, tagatubod man.
Dito sa manamunan na balintong sa kahubog, hapit na matay. Hapit na matay. Ako siyang bisitaan. Iko, hapit maka namatay. Dugay ingon siya. Sakto gid ka pastor, no? Nga magtinarong. Moto ang iyang anak, ing sa pastor pasimbahan na sa baptis. Nindot di ang kinabuhi nga Kristohanon. A successful Christian life, no? Naay commitment. Number one, a commitment to center your life around the Word of God. Dapat natin commitment nga atong isintro ang atong kinabuhi diha sa pulong sa Ginoo. No. Ang baptis naagi Biblia. Ang baptis mubasa gyud og Bible. Si Pastor Buhol ang baptis ang pastor sa Magsaysay. Nahimo ko niyang assistant for pila ka tuig, mga 16 years. Si Pastor Buhol, ang katapusan niyang mahawiran before siya matulog, Bible. Kunya, ang una po niyang mahawiran, ining mata niya, Bible. Kita, ang last na tong mahawiran, cellphone. Ang unang mahawiran, ining kabuntag, cellphone. Ili Bible, no? A commitment to center your life around the Word of God. In Psalms 119, verse number 11, in the Bible, Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against Thee. Kanindot sa mga pulong, no? In 2 Timothy chapter 3, verse number 16, in the Bible, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for the proof, for correction, for instruction in righteousness. In Psalms 119, verse 105, in the Bible, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So kining Biblia, no? Kining Biblia mao gini mahimong gabay. Dili ka pwede tawgon kag Kristohanon kung wala kay Biblia. No? Ang Biblia importante yun sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. A commitment to center your life. Isintro ginato ang atong kinabuhi, no? Diha sa pulong sa Ginoo. Doon ay reunion sa kapamilya, ang mga bata, gipahatag sila mga bersikulo. Yung itong bata, isa siya, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Memorize. Itong sa kabata, nga medyo bugoy-bugoy o gamay, pero nasa yung bersikulo. John 11:35, Jesus wept, o bisang mubura, pero nasa yung bersikulo. Gitawag itong sa kabata, ikaw wa kay bersikulo. O sa may bersikulo ni mo, ang sago ka kay, sige na gagakuyog-kuyog anang sakyanan. Naman si sakyanan nga di pasiruan. Sige na kagkuyog-kuyog sa sakyanan, wag kay bersikulo, Domingo, di ka makasimba. Sige kagkuyog-kuyog ang sakyanan. Naman sila yung mga sakyanan. Ang ilang sakyanan, mga Emmanuel 1, Emmanuel 2, Emmanuel 3. Gipatag sa bersikulo siya. Emmanuel 2, God bless our trip. Mura po bersikulo, no? Mura po, bro. Gibutang man ko to sa jeep. Gibutang man, di pasiruan man. Abit ang mga saying diyan. Oh. Murag iyang una-una, bersikulo to, kaya na, number po, no? You know now. A commitment to center your life around the Word of God. Read the Word of God to be wise. Gusto kang mahimong magyalamon, basa sa pulong sa Ginoo. Believe the Word of God to be saved. Aron masafety ang imong kinabuhi. Tuuhi and practice the Word of God to be holy. Ikinabuhi ang pulong sa Dios and claim the promises of God to be happy. Ang nindot nga kinabuhi nga Kristohanon kanang malipayon ta, no? Malipayon, nindot ako ganahan gyud ko pirmi ko malipayon. O nindot ang kinabuhi nga malipayon. Kung sige nang kakaguol na managhan ang imong kunot, no? Masige ka kaguol. Every time nga magmugot ka, thousands of cells mamatay sa imuhang lawas. Every time mo smile ka, no? Munang laughter is the best medicine. No? Makatawa ka, medicine na, laughter is the best medicine. But if you laugh alone, you need a medicine. A commitment to center your life. Isintro na to. Then number two is a commitment to give importance to the house of God. Naagyo kay commitment, nga bisan pag magulan, Pastor, naako'y commitment sa Ginoo. Rain or shine, musimba dyan ko, basta di lang mulan. Rain or shine ko no, musimba siya, basta di lang mulan.
a commitment to give importance to the house of God. Ingon ang Hebrews, not forsaking the assembling of ourselves. No, kini mao gining tigumanan nga magkita ta sa atong mga best friend. Kini nga balay. Sa una, naghuna-huna ako sa una nga ang akong best friend sa una katong silingan na mo, nagpuyo mi dito sa Nunok Island, Surigao City, dito ko nag-high school. Ang silingan ako, akong barkada mo, akong gituan nga, mo to'y akong best friend. Pero hangtod, nahimo kong Kristohanon, ingon si Dr. Gisalba, dili ito ni mo best friend. Kisa nito do, kasi mo to ang imong silent enemy. Tungod kasi siya ang nagtudlo ni mong bisyo. Bitaw din, hinumdum ko. Ang atong barkada sa kalibutan, they are not our best friend, they are our silent enemy. Sila ang nagtudlo nato og mga binuang. No? Dinhi sa church, dinhi nato makita. Ang atong mga higala, o akong higala kita si Rose, o dugay kay mani nga nag-board meet mi ni Rose, no? O nang nangahimo mi ditong Kristohanon, usa ka lugar nga mag-inom mi dito sa una hantod, usa ka adlaw ni ana. Nabisitaan mig baptist o kami tanan dito, halos kami tanan manimba na pagka Sunday. O mo nang salamat mi ni Dr. Gisalba ato nga time. Dito mi sa Bible Baptist Church Katipunan unya sa among kabisi, akong kabisi sa una muuli ko alas gikan sa Lunes, halos tuwa ako sa church. Muuli mi alas 11 na sa gabi niya, muagi mi atong tulay sa private nga daghang gipatay. Unya inigagi nimo dito naay mag-inom. Pero natingala sila inigagi na mo ang mag-inom managan ang mag-inom. Mga hadlok na mo. Kay bawo mo ganung hadlok kay anang Sabado amo to silang imbitaron. Nimbata ninyo. Mga kuan man to, mga snatcher man to. Puyo sila sa tulay. Manimbata. Sige sir, kukuhaon mo di sakyanan, o sige sir. Inig-adto na mo, wala diha. Mo nang inig-agi na mo, inig-kadomingo sa gabi, maagi mi, makitaan mi nila. Managan sila sa, nanang mga Bible. O moro to yung mga killer nga mga hadlok o baptist. No? So mo nang, a commitment to give importance to the house of God. No? Kini, balay sa Ginoo, nindot kayo ang inyong balay, no? Dinhi mo naga-fellowship. Pagkanindot, unya naay fellowship sa mga young people. Karong saan pizza? December 23 o 24, no? Amen. Ako na po itong parpiparahon ang mga young people, no? A commitment to give importance to the house of God. Number three is a commitment to be cheerful giver in the church. Kung dili ka giver sa church, dili gyud ka maka-experience og success sa imong Kristohanong kinabuhi. No? Ako salamat ko sa akong pagkuyog-kuyog ni Pastor Ray, usagid sa ako ang nakatunan ka ng paghatag. Sa una, ang among nibawaan sa una, ingon Pastor Abaw, ang atong nibawaan kanaramag yung tais no nata sa UCP sa una, hibawaan tais daghan pa di ay, no? Daghan pa di ay. Nasabtan ako nga sa pagkakaroon nga kanang nag-involve ko sa giving, ang among church nag-involve sa giving diha sa mga missionary. Nakita na ko ang kanabitaw murag walay problema sa pinansyal. Bisag usaon din nimong tago ang kwarta, kung di nimo gamiton para sa Ginoo, moabot gid ang time nga ang Ginoo maningil. No? Pero gihatag nato para sa Ginoo, duna gyud makita nato nga mga panalangin. No? Cheerful, a commitment to be a cheerful giver in the church. Ingon ang 2 Corinthians 9:7, God loveth a cheerful giver. No, si Jacob, nagsaad siya nga kung i-bless siya si Ginoo, iyang iuli ang iyang tithes. O kitanaw na mo, tithes ra ganito. How much more karon na natay mga offerings, no? Klase-klase nga mga offerings. Unya akong gibasa, ang mga offerings, ang mga tithes atong gihatag sa Ginoo, usa day na siya kas sweet smelling savor para sa Ginoo. Humutan siya ni ana, no? Mo nang nindot ang Dios malipay sa atong kinabuhi. A commitment to be a cheerful giver. No? Every time magkuyog mi ni Pastor Ray, mi Pastor Sudi, iyan ang isgutan ang mga Kristohanon dinhi nga malipayon nga nagahatag, no? Ano? Unya do na gyud mga
bunga, no? Makita gini mo ang panalangin. Na kami nag-practice mi, no? Practice. Magtuon kita nga bisan ginagmay lang mo increase ang atong giving sa mission kana diha ang dako nga panalangin. Kamo dinhi akong hibaw-an perting dako ang inyong gihatag nga para mission, no? Dili gyud masayang. Dili masayang, no, ang inyong gihatag kay gigamit gyud alang sa mga tua sa gawas, labi na to sa gawas. Ako nakaila kog mga duha ka missionary sa Cebu katong conference. Ang usa ka duha bana sila asawa. Ang iyang bana MPDC sa LGU sa Negros. MPDC, Municipal Planning and Development Coordinator, Head of Office, grade 24 na, basta MPDC. Ang iyang asawa, Budget Officer sa maog hapon nga, munisipyo, MPDC ang bana, Budget Officer ang asawa, silang duha, puros grade 24, Head of Office. Silang duha, nang hawa sa ilang trabaho, nag-foreign missionary, ni sura na, no? Karon siguro ang head of office pinakagamay karon sa mga third class nga municipality musildo na og karon siguro mga 80,000, no? Mga allowance mabot ng 100,000, no? Pero mas dako tong contractor, mas dako ang contractor gyud, yung office naman na, no? So nang hawa sila nag-foreign missionary. Grabihan, no? Akong interview. Isa giingnan mi sa mga parente pastor nangabuang na mo. Mo nang inyong resulta ng daladala mo na inyong Bible, no? Salamat sa mata sa kalibutan mura tagbuang pero mata sa Ginoo. Nalipay ang Ginoo sa atong kinabuhi, no? A commitment to be a cheerful giver in the church o katapusan. Katapusan dayon. Kaya kung una-una nagdi mahuman assignment na ni katapusan pero madala pa, no? Katapusan is a commitment to acknowledge the rule of the man of God. Ang kinahanglan, dapat gud ang mga Kristiyanon, doon nagyoy pagpakabana sa pastor, sa inyong pastor, no? Ang pastor ning mga church, dili siya superman, nga dili siya mubatig kaluya. Ang pastor ning mga church, ang matag pastor, mubatig gyapon nagka-discourage, no? Ang pastor nagkinahanglan siya pastor. Muna ako, salamat ko nga doon ay Dr. Gisalba. Si Dr. may nagbaptize. Salamat ko doon ay Dr. Gisalba, gigamit sa Cebu, no? Giisip na ko nga siya gid akong amahan sa pagtuo. Salamat ko doon ay pastor, no? Ay mga pastor nagsurrender silang kinabuhi. Salamat kong pastore gigamit sa Ginoo ning dinhi nga mga church, no? Give importance tagay God. Obey them which have the rule over you. Every time nga si Pastor Ray, wabot ang birthday, bisa greetings na lang, malipay na, no? Malipay na sa inyo, Pastor, nag-pray minimo. Ganyan, nagikan ko sa church, ingon tong Pastor, mag-ampo minimo. Salamat. No? Give, no? A commitment to acknowledge the rule of the man of God, no? Dini nga mao nga church naapod na ini mga assistant nga mga pastor, no? Salamat na itong sa kadako sa bulaton. Salamat dunay mga assistant nga pastor, no? I-acknowledge na ninyo, no? Kay ang pastor mao na ang unang ning mata anang kadlaw nag-ampo ninyo. Every time nga mulakaw mo, palinyaw lang gyud mag-text mo sa inyong pastor, pastor, iampo mulakaw ko, mulakaw mo, rarapon mo kirong buang. Okay, balo. May bawaan lang, disgrasya na. Pastor, mulakaw ko kaganihan ay Kristiyano gikan dito sa Manila ni si pastor. I-pray akong biyahe, mauli na ko. Padulong diya sa Mitsalip. O sige, pray o. I-acknowledge ang pastor. Madili ka mahimo nga successful sa imong Kristiyanong kinabuhi kung walay usa ka pastor gigamit sa imong kinabuhi. Acknowledge, a commitment to acknowledge to the rule of the man of God. Upat ka butang ni kapunon nga imong commitment sa imong kinabuhi, kung tanaw nimo sa unahan, doon na kay kinabuhi nga malampuson. Ida ko ato mga ulo, piyo mga mata, dalaygon nga mahan, salamat sa imong pulong karong kapunon, dalaygon ka. Lord, kami matag-usa Ginoo nangandoy mi og kalampusan, success. Isip Ginoo nga mga Kristiyanon. Salamat sa mubo nga mensahe, makahatag ni Ginoo kahibalo, makahatag ni dugang kaalam na mo sa among pagpadayon sa pagpangalagad
kami Ginoo mahimo nga mga successful Christian. Dalay ko nang imong pulong sa ngalan ni Jesus. Amen.